Matapos ang ilang linggong deliberasyon, nakatakda ng pirmahan ng mga mambabatas ang BICAM report para sa 2026 national budget. At live mula sa Philippine International Convention Center sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, anong oras ba inaasahang mapipirmahan nga itong BICAM report at ano ba ang mga susunod na hakbang? Nikki, sa mga oras nga na ito ay sinisimulan ng pirmahan ng BICAM yung 2026 budget at bukas naman isasagawa yung ratification doon sa pondo. Ito yung huling proseso para nga reviewin ng both House and Senate itong pondo bago ipadala sa Malacanang. At pagdating sa Malacanang, dalawa lang yung maaaring kahinatnan niya, Nikki. Una ay aprubahan at pirmahan na nga ito ng Pangulo. O pangalawa naman ay i-veto ito kung may makitang questionable nga doon sa pondo. Tinaguriang historic o makasaysayan ang naging pagdinig sa 2026 budget. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na ni-livestream online ang buong BICAM Budget Conference. Paraan daw ito ng mga mambabatas upang maging transparent at mapanumbalik ang tiwala ng publiko sa gitna ng flood control scandal. Sa linyada ng pondo, edukasyon ang nakakuha ng pinakamalaking alokasyon at alinsunod na rin yan sa batas. Umabot sa mahigit 960 billion pesos ang mapupunta sa Department of Education. Malaking porsyento ng pondo ang mapupunta sa konstruksyon ng nasa 35,000 na silid-aralan. Sa sektor naman ng kalusugan, prioridad pa rin ang zero balance billing sa mga pagamutan at pagpapatatag ng PhilHealth. Para sa sektor ng agrikultura, popondohan din ang pagpapatayo ng mas maraming farm-to-market roads at irigasyon. Sabi naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, ang sunod na hamon ay bantayan naman ang pondo at hindi ito mauwi sa korupsyon. Panahon na raw para matuto tayo sa bangungot ng 2025 at iba pang mga taon kung saan naging laganap ang katiwalian. Nikki, kanina nga ay bago mag-convene o magsimula itong pagpirma rito ay sinabi ng mga mambabatas na itong pondo na ito ay dapat ring tawagin na pondong mapagkakatiwalaan dahil paulit-ulit nga nilang sinasabi kailangan na manumbalik ng ang tiwala ng mga Pilipino hindi lamang dito sa pondo na ito kundi sa mga susunod pang pondo dahil buwis daw ng taong bayan yung nagpapatakbo sa ating ekonomiya. Nikki. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.